sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut. Isang magandang gabi sa iyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga subscribers mo sa Papa Dudut Stories at kay Storya. Palagi akong present gabi-gabi kasi inaabangan ko talaga mga featured stories mo, lalo na kapag horror. Dahil siguradong mag-e-enjoy ako. Kaya sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Ewan ko ba pero hilig ko talaga ang may mga kinalaman sa katatakutan. Samantalang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari may ilang taon na rin ang nakakaraan. At minsan ko na rin po itong na-share sa aking post sa Facebook na naging viral. May mga naniwala naman sa aking kwento pero meron ding mga hindi at inakusahan pa na gumagawa lamang ako ng kwento. Well, sineshare ko ito hindi para makilala kundi para malaman ng iba na may kapareho ko ng experience na hindi sila nag-iisa. Anyway, ako po si Jeff, 20 years old na sa ngayon, second year BS nursing student at kasalukuyang nakatira dito sa Ugong, Valenzuela City. Nagsimula ang lahat Biyernes ng hapon noong nakatira pa ako at nag-aaral sa aming probinsya sa Zamboanga noong 2018. Magfa 5 o'clock na noon nang tumambay kami ng pinsan kong si Rose Lynn sa baybayin para magpahangin. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano. Ikinuwento niya sa akin ang mga problema niya tungkol sa boyfriend niyang hiniwalayan na siya noong isang araw. Habang ako naman ay nakikinig lamang at paminsan-minsan ay nagbibigay ako sa kanya ng payo at opinyon. Papa Dudut, marami kaming naikwento sa isa't isa tapos bandang magsi-6 na yon nang inaya ko na siyang umuwi na kasi pupunta pa ako ng internet shop dahil may online games pa kami ng mga tropa ko. Sabi niya mamaya na lamang daw mga 6:30 pero nag-joke pa ako na hinihintay na ako ng kaibigan kong si Jake doon sa tambayan namin kasi may usapan kaming pupunta kami ng sabay sa net shop. Nagtampo si Rose Lynn, sabi niya na lagi na lang daw si Jake yung kasama kong tumatambay. Sige na, umuwi ka na. Iwan mo na lang ako ditong mag-isa. Wika niya habang pinagtutulakan na niya ako palayo. Ang drama mo naman, natatawang hirit ko kay Rose Lynn. At sa halip ay inaya ko na lamang siyang sumabay sa akin dahil bago ako makarating ng net shop ay madadaanan muna namin ang bahay niya. Ayoko munang umuwi, Jeff. Magpapalipas na lamang muna ako sa ibang lugar. Emosyonal na wika niya dahil kagagaling lamang niya noon sa breakup. So dahil hindi pa siya uuwi, umupo na lamang ulit ako at sinamahan siya. Sinabi ko na hanggang 6:30 lamang kami. Nag-thank you naman si Rose Lynn sa akin kasi gusto pa raw niyang tumambay malapit sa dalampasigan. Tahimik lamang kami nakatingin sa malawak na dagat at pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Naubusan na rin kami ng topic na pwedeng pagkwentuhan. May pagkamadaldal din kasi itong si Rose Lynn kaya ako minsan ay hindi ko na rin napapansin na nagiging madaldal na rin ako kapag kasama ko siya. Samantala itinukod ko ang dalawang kamay ko sa inuupuan naming semento para iunat ang likuran ko at hindi sinasadyang napalingon ako sa likuran ko. Nagulat ako kasi nakita ko si Jake na seryoso naglalakad sa malayo at palapit siya sa kinakaroon na namin. Natuwa ako kasi umuwi na pala siya galing sa kabilang barangay. Napangiti ako at agad na kinalabit si Insan. Nandiyan na ang asungot na si Jake. Umuwi na pala sila. Inform ko kay Rose Lynn sabay turo ko kay Jake na tingin ko ay nasa 10 metro pa yata ang layo mula sa amin. Tanaw na namin ang maamo niyang mukha. Napatingin din si Insan kay Jake. Sa kabilang banda ay may naalala si Rose Lynn. Di ba namatay yung tiyuhin niya nung Sabado dahil daw nasaksak? Tanong niya sa akin. Tumango lamang ako bilang sagot. Nang medyo lumalapit na si Jake sa amin kaya agad ko siyang tinawag ng malakas pero hindi niya kami pinansin. Nakita kong sumulpot din ang dalawang kapatid na babae ni Rose Lynn. Si Jake kasi galing sa straight na daan
habang yung dalawa naman ay nasa katabing daan na pinanggalingan ni Jake. So nakasunod lang ang dalawa sa likuran ni Jake. Sabi ko kay Roslyn, ay snub, nang hindi ako pinansin ni Jake. Alam kasi ni Roslyn na close kami ni Jake. Muli kong tinawag si Jake pero hindi pa rin siya nakatingin sa amin. At sa huli kong pagtawag ay napalingon na rin siya sa amin. Pero Papa Dudut, napansin ko na parang may kakaiba sa kanya. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta pero napansin kong wala siyang emosyon. Pagkatapos kong magsalita ay naglakad ulit lamang siya. Yung dalawa kong pinsan ay tumakbo na palapit sa amin pero si Jake ay nagpatuloy lamang sa paglalakad. Akala ko ay papunta siya sa kinakaroonan namin. Dalawa kasi yung daan para marating ang kinakaupuan namin. May isang daan na may hagdanan na gawa sa kahoy para marating yung pantalan na inuupuan namin. Yung isa naman ay daang shortcut lang. Kailangan mo lang akyatin yung semento at hindi naman mahirap akyatin yon. At yun nga Papa Dudut, doon dumaan ang dalawa kong pinsan na babae. Umakyat ang dalawa habang si Jake naman ay tinuloy lang ang straight na daanan. Hindi ko na nakita ang katawan niya kasi may mga puno ng saging na nakaharang sa daanan. Ang akala ko talaga ay papunta siya sa kinakaroonan namin. Akala ko na dadaan siya sa hagdanan. Sinabi ko kay Roslyn na uuwi na ako kasi may kasama na naman siya kasi 4 na kaming nakaupo sa seawall. Nag-joke pa siya na uuwi na ako kasi daw ay dumating na yung syota ko. Tinawanan ko lamang siya at nagpaalam. Tumango siya, agad akong tumayo para salubungin sana si Jake. Kaso'y nakita ko naglakad lamang siya papuntang gubat at nilampasan lamang niya yung hagdanan papunta sa amin. Kaya nagtaka tuloy ako kung anong gagawin niya sa kakahuyan. Nakita rin ni Roslyn si Jake na seryoso naglalakad kaya nagsalita si Beb, yung pinakabata naming pinsan sa akin. Kuya Jeff, mukhang may imimit si Kuya Jake doon sa dilim ah. Aniya sabay tawa. Medyo madilim na kasi dahil 6 o'clock na. Nabaling saglit ang paningin ko sa mga pinsan ko. Sinakyan ko lamang ang biro niya. Sabi ko ay oo nga. Di bale, ako na lang mag-i-internet at uuwi muna ako. Nagtawanan ang tatlo. Pagtingin ko ulit sa dinaanan ni Jake ay nakita kong wala na siya doon. Kaya sinabi ko na lamang sa sarili ko na bakit ang bilis niyang mawala. Agad na lamang akong umalis. Akala ni na Roslyn na nasa bahay ang tungo ko pero sinundan ko ang dinaanan ni Jake. May ilang mga bahay naman kasi na nakatirik doon. Yun nga lang may parte pa sa lugar na yon na may malalaking damo at puno. Dito ko na lamang siya hihintayin ang sabi ko sa sarili ko at tahimik lamang ako na nakatayo at nakasandal sa isang punong langka habang abala sa paggamit ng cellphone ko. Inisip ko na baka may imimit lamang siyang kaklase o kakilala na nakatira sa bandang dulo ng lugar na yon. Pero Papa Dudut, lumipas ang ilang minuto kong pagtambay ay hindi pa rin bumabalik si Jake. Kaya pumasok na sa isipan ko na sundan ang daang nilakad niya. Hindi ko na rin alam kung saan talaga siya dumiretso kasi nakita kong dalawa pala yung daan. Yung isang daan sa kaliwa ay papunta sa mga kabahayan sa loob ng gubat. Yung isa namang daan ay papunta sa madilim na parte ng gubat kung saan ay maraming puno. Dito yata siya dumaan eh. Sabi ko sa akin sarili saka pinagmasdan ng daan sa maraming punong kahoy. Hindi naman kasi ako takot sa lugar na maraming kahoy kasi nakadaan na rin ako doon. Sinubukan kong tahakin sana ang maraming kahoy na daanan kaya lang ay napansin kong may ilang taong nakatingin na sa akin. Iniisip siguro nila kung ano ang gagawin ko sa gubat. Kaya nag-decide akong hindi na lamang tumuloy. Umuwi na lamang ako. At habang naglalakad ako ay panay ang lingon ko sa likuran ko. Baka dumating na rin si Jake pero wala siya. Nang makarating sa bahay ay agad akong kumain at pagkatapos ay sumama sa akin ang isa kong pinsan na babae na si Christine na kasing edad ko. At siya noon ay papunta rin sa internet shop. Pagdating ko ay naroon na ang buong tropa maliban kay Jake. Siyempre pinagpatuloy namin ang aming online games kahit na wala si Jake. Habang ang pinsan ko naman na kasama sa internet shop ay nakikipag-video chat lang noon sa isang lalaking foreigner. Samantala pagkaraan ng 2 oras ay nagpasya na rin akong mag-log out.
Sumabay na rin sa akin ang pinsan ko. Habang naglalakad kami paalis ng internet shop ay biglang may sumundot sa bewang ko. Nagulat ako at agad na nilingon ang likuran ko. Nakita kong si Jake yun at ngiting-ngiti habang nakatingin sa akin. "Saan ka papunta?" tanong niya sa akin. "Uuwi na ako. Naalala kong may tatapusin pa pala akong assignment para bukas." Sabi ko sa kanya. "Siya nga pala, saan ka ba nagpunta kanina?" tanong ko naman sa kanya. "Nasa school ako kanina, may practice kasi kami ng sepak takraw. Nainis nga ako kasi na-late ako sa laro natin." Sagot niya sa akin. Natigilan naman ako at naguluhan. Napansin ko rin na nakasuot siya ng green na jogging pants at isang sleeveless t-shirt na kulay puti. Naka-rubber shoes din siya at suot ang isang maliit na backpack. Pareho kasi yung suot ni Jake nang makita ko nga siyang pumunta sa Kakahuyan. "Galing ka kamo ng school? Nakita ka nga namin ni Roslyn at yung iba kong pinsan na babae na dumaan ka sa Kakahuyan. Itatanong ko sana sa iyo kung anong ginagawa mo dun." Naguguluhan kong tanong sa kanya. "Kakahuyan? Nandun nga ako sa school, di ba?" Balik ni Jake sa akin. "We, huwag mo akong biruin, Jake, kasi marami ang nakakita sa iyo na nagpunta ka sa Kakahuyan kanina. Tinawag pa nga kita pero inisnab mo lamang ako." Paalala ko sa kanya. "Sir Jeff, hindi ako lumalabas ng school kanina. Kahit itanong mo pa sa teacher natin sa MAPE. Nandun ako sa practice." Insist ng kaibigan ko sa akin. Lalo na akong naguluhan. "Sigurado ka?" Halos speechless kong tanong sa kanya. "Sir Jeff, hindi ako lumalabas ng school kanina. Kahit itanong mo pa sa teacher natin sa MAPE. Nandun ako sa practice." Insist ng kaibigan ko sa akin. Lalo naman akong naguluhan. "Sigurado ka?" Halos speechless kong tanong sa kanya. "Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. At saka ano naman ang gagawin ko doon sa lugar na yon? Hindi ako pumupunta sa gubat kasi nakakatakot doon." Aniya tapos ay dagdag pa niya na ngayon lamang daw niya ako nakita sa araw na ito. Tumawa lamang ako at sinabihan siya ng "Huwag ka ngang mambola. Tinawag ka kaya namin at lumingon ka pero tuloy-tuloy ka lang sa paglalakad mo. Akala nga namin nalalapitan mo kami. Aminin mo na lamang na meron kang imimit doon. Siguro may syota ka, no?" Natawa lang din si Jake at tumanggi na hindi siya yon. "Okay ka lang ba, Jeff? Kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo, baka sa sobra mong pag-iisip napagkamalan mo yung ibang tao na ako." Dagdag pa niya. "Basta Jake, hindi ako nagsisinungaling. Kahit itanong mo pa kina Roslyn at Beb. Nakita ka namin kanina." Insist ko pa rin. Napailing na lamang noon si Jake at iniba na lamang ang topic ng pag-uusapan namin. Pero nagpaalam na rin ako sa kanya kasi uwing-uwi na ako. Bago ako nagpatuloy sa paglalakad ay nakita ko pa si Jake na pumasok sa internet shop at narinig ko pa ang mga bate at sigawan ng mga tropa ko. Samantala habang naglalakad ako kasama ang aking pinsan ay aaminin kong kinikilabutan talaga ako ng mga sandaling yon. Kasi kamukha niya talaga yung lalaki kanina. 100% sure ako na siya yon. Kahit noong nasa malayo pa nga lang siya. Tinitingnan ko na ang mukha niya at lumingon pa nga siya sa amin nung tinawag ko. Feeling ko Papa Dudut nagsasabi rin siya ng totoo na hindi talaga siya yung nakita namin kasi kilala ko ang kaibigan kong yon. Madali ko siyang mabuking kung nagsisinungaling lamang siya o gumagawa lamang ng kwento. At saka napansin ko doon sa suot na uniforme ni Jake. Noong makita namin siya sa dalampasigan, malinis yon at maayos ang itsura niya. Habang nanlilimahid na si Jake bago pumasok sa computer shop. Halatang kagagaling lang talaga niya sa practice. Kinabukasan ay pumunta ako sa bahay ng pinsang kong si Roslyn para kunin yung speaker na hiniram niya sa akin noong isang linggo pa. Tumambay din muna ako sa kanila at nakipagkwentuhan. Sumagi sa isip ko yung tungkol kay Jake kaya kiniwento ko sa kanya na nakita ko si Jake kagabi sa daan. Sinabi ko lahat ang tungkol sa pinag-usapan namin ni Jake. Na hindi daw siya pumunta doon sa baybayin noong hapon. Nagtaka si Roslyn at sinabing imposible dahil saksi rin siya na nakita namin si Jake kahapon doon sa baybayin. Sumali na rin si Beb at mga kapatid niya
na sina Jam at Jenny sa usapan namin dahil narinig nila ang pag-uusap namin. Sumang-ayon din ang dalawa na nakita din nila na si Jake talaga yon. Hindi lang nila pinansin kasi hindi naman nila daw ka-close ang tropa ko. Nung una ayaw nilang maniwala sa kwento ko pero nung dumating si Christine at sumali sa kwentuhan ay doon na naniwala ang tatlo at kinilabutan habang sinasabi ko ang lahat ng yon sa kanila. Doon na rin sinabi ni Rosalie na baka doppelganger daw yun ni Jake. May napanood akong palabas sa tungkol sa doppelganger. Yung dahiling ni Vilma Santos pero wala pa akong alam kung anong meaning noon if may experience yon sa totoong buhay. Hindi malinaw kung yun ba ay masamang espiritu, maligno o engkanto. Basang sigurado lang, ginagaya nito ang itsura ng taong gusto nitong gayahin. Parang shape-shifter. Kumbaga, nakakakilabot lang kasi kapag ginagaya ka ng doppelganger, kawangis mo talaga siya mula ulo at paa. Parang lalabas na meron kang kakambal. Agad naming inutusan si Beb na papuntahin si Jake para sana kausapin at linawin kung totoo bang wala talaga siyang alam. Kaya lang nung bumalik na si Beb ay hindi niya dala si Jake. Sarado raw kasi yung bahay nila. Naalala ko ang sinabi niya sa akin kagabi na babalik pa pala sila doon sa kabilang barangay dahil sa lamay ng tiyuhin niya. Nagwika naman si Rosalie na baka raw may masamang mangyayari kay Jake. Ang gawin daw namin ay magdasal. Sinabihan ko ang tatlo na kung pwede na wala na silang pagsasabihan tungkol sa aming nakita. Tumango naman sila bilang sagot sa akin. Papadudot ang buong akala ko ay doon na matatapos ang lahat ngunit nagkamali ako. Dahil makalipas lamang ng halos isang linggo ay nagulat na lamang ako nang salubungin ako ng mga katropa ko, tila ba nag-aalala sila sa akin nang makita nila ako. Bakit, anong problema? Nagtatakang tanong ko sa kanila. Diyos ko Jeff, ano bang pumasok sa isipan mo at ginawa mo yun? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Andrew. Teka, anong ginawa? Naguguluhan ko namang balik sa kanila. Nakita ka namin kanina sa 3rd floor na tatalon. Buti na lamang at agad kang napigilan ni Jake. Sagot ni Andrew sa akin. Kaso bigla mo na lamang sinuntok si Jake tapos bigla kang tumakbo. Nangahabulin ka namin, bigla ka na lamang nawala sa hagdan. Dagdag ng kaibigan kong si Jules. Ano mga sinasabi ninyo? Nasa library ako, nagre-research. Ngayon lang ako lumabas. Naguguluhan kong inform sa kanila. At saka ako tatalon sa 3rd floor? Bakit ko naman gagawin yun? Paliwanag ko sa kanila. Pero ininsist ng mga tropa ko na ako yung nakita nila na tatalon at nanuntok kay Jake. Kapuna-puna rin daw yung kawalan ko ng emosyon ng suntuking ko raw ang kaibigan ko. Nasa na si Jake? Nag-alala kong tanong sa kanya. Nasa klinik, grabe ka Jeff, wala namang kaming ginagawa sa iyong masama. Gusto ka lang namang iligtas sa tangkang suicide mo eh. May paninising sabi ni Andrew sa akin. Guys, maniwala kayo sa akin. Hindi ako yung nakita ninyo. Nasa library talaga ako. Nag-research kahit itanong mo pa sa mga kaklase nating sina Natalie at Raven. Magkakasama kami kanina. Insist ko. Samantala habang papunta ako sa klinik para kumustahin si Jake ay bigla kong naalala ang doppelganger. Nakaramdam ako ng panghihilakbot dahil pagkatapos ng kaibigan ko ay ako naman ang kanyang ginagaya. Pagdating naman sa klinik ay nakasalubong ko si Jake na may band-aid sa labi. Bakas din sa mukha niya ang pasa na dulot ng panununtok sa kanya ng doppelganger ko. Ipinaliwanag ko sa aking kaibigan na hindi ako yung nakita nilang tatalon sa 3rd floor. Pero ininsist pa rin sa akin ni Jake na ako raw yon. Please Jake, maniwala ka sa akin. Hindi ako yon. Yung nanuntok sa'yo, doppelganger ko yun. Ginagaya lang niya ang itsura ko. Masamang espiritu yun. Paliwanag ko kay Jake. Napansin mo ba na walang emosyon yung sinasabi ninyong kamukha ko? Napaisip sandali ang kaibigan ko at mamayang kaunti napatango siya habang sinasabi niya sa akin na napansin nga niya na walang emosyon ng doppelganger ko na nakaharap nila. Jake, hindi ko alam kung ano ang pakay ng doppelganger na yon sa akin o sa inyo. Pero isa lang ang sigurado ko, masama siyang nilalang. Kailangan nating mag-ingat, wika ko. At yun nga papadudot. Hindi lang doon natatapos ang sinasabing engkwentro namin sa mga doppelganger.
Hindi lang kami ni Jake ang ginaya ang aming wangis kundi pati na rin sina Roslyn, Beb, Jam at maski ang mga katropa kong sina Andrew at Jules ay nagkaroon din ng doppelganger. Nagpakonsulta na kami sa mga kilalang albularyo at espiritista sa aming lugar ngunit ni isa sa kanila ay hindi matukoy kung anong klaseng nilalang ang gumagaya sa aming wangis. Natigil lamang ang panggagaya sa akin ng doppelganger nang lumipat na kami ng pamilya ko dito sa Ugong, Valenzuela City at dito ko na tinapos noon ang grade 12. Sa ngayon Papa Dudut ay nag-aaral po ako ng BS Nursing dito sa isang university sa Caloocan. At sa awa ng Diyos ay wala naman akong nababalita ang doppelganger. Pero grabe Papa Dudut kasi hanggang ngayon ay naroon pa rin sa akin ang takot na baka isang araw ay bigla na lamang makaharap ko ng face to face ang doppelganger ko at mangyari sa akin yung katulad noong sa palabas na The Healing. At yun nga Papa Dudut, dito ko na muna tatapusin ang aking sulat sa inyo. Sana'y mapili po ninyo na itampok sa mga channels mo sa YouTube ang sulat ko at umaasa ko na mapakinggan ko siya one of these days. Muli maraming salamat sa iyo and more power sa inyong programa. Sa mga nakikinig ngayon baka meron po kayong experience ng katulad ng sa amin. Ano po bang dapat namin gawin? Lubos na gumagalang, Jeff. Maraming salamat Jeff sa pagbabahagi mo ng iyong istorya. Sa aming programa hindi ka namin huhusgahan at sasabihin na peke ang mga sinabi mo. Yan ay versyon na iyong na-experience at kami ay nagpapasalamat na iyong pinagkatiwala na i-share sa aming programa. Ang pinakamabisang paraan bilang pangontra sa kung anumang masamang espiritu na nasa ating kapaligiran ay ang pananalig sa Diyos at pagdarasal na sana'y manahimik na ang mga gumagambala sa iyo. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.